Batang Quiapo Batang Quiapo. Yung abala. Anong abala doon? Baka shooting ka. Yung shooting, hindi nakakaabala yun. Ay, sabagay ba? Nakakadagdag yun ng tourist attraction. Ay, oo. Siyempre, andun si Coco Martin, yung mga tourist attraction, nandun din. Pupunta dun yung ano, boss? Pupunta dun. Panoorin natin, hindi nakasagabal yun, nakakatulong yun. Yo, what's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayo napakainit na reaction video. At dito nga mga kapenyo, no, napakarami nag-request dito sa akin. Simula nagpahinga ako ng 2 araw. Pasensya na kayo mga kapenyo, hindi ko kaagad nagawa ng content etong kay Jormel Labrador. Dahil alam nyo naman, medyo kailangan din natin ng pahinga. Dahil nga, nung mga nakaraan sa Battle of YouTuber, sunod-sunod yung ating upload. Kita nyo naman siguro. At dito nga mga kapenyo, eto na yung request nyo na sumagot na nga etong si Jormel Labrador sa kanyang kapatid na si Rendon about nga dito sa issue ni Coco Martin. At alam naman natin na ang sinisita dito ni Rendon is yung Batang Quiapo na naging kontra naman dito si Jormel Labrador mga kapenyo. At tara, sabay-sabay natin panoorin kung ano nga yung mensahe dito ni Haring Bangis. Haring Bangis! Yo. Ano yung pinapanood mo? Ito. Hindi yung kay kay Utol, yung sinabi niya about kay Ay, yung issue ni Coco Martin sa Hindi ko kanya. pa kasi napanood to. Bah, mukhang seryoso ata dito si Jormel Labrador mga kapengyo At sa pagkakataon na to, magiging seryoso muna tayo. Sabi ko naman sa inyo mga kapengyo, bumabase lang ako sa napapanood ko na video, no? Kung ano yung nakikita ko at kung nagpapatawa naman itong si Jormel, di ganun din gagawin natin. Pero kung nakikita natin seryoso rin yung tao, bigyan natin ng respeto mga kapengyo at pakinggan natin yung mga sasabihin din niya. Parang di pa kayo nakapaggawa ng content dyan. Hindi, ayoko kasi makialam eh. Kaya pala. Ayoko makialam dito. Bakit ba? Wala po kasi yan eh. Pero ang dami kasi nagtatag sa akin dito. Parang trending no boss? Trending. Daming nagtatag. Sabi, anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Yun yung mga Alam nyo sa akin, sa totoo lang mga kapenyo, napakadami din no, na nagre-request nga na kapenyo, gawan mo naman ng reaction video yung kay Rendon, gawan mo ng reaction video ito kay Haring Bangis, ginawa niya, ganito ganyan, nakinontra niya yung kapatid niya. So, ito na nga mga kapenyo, no, talagang pakikinggan natin ng step by step mga kapenyo, itong mga sinasabi nga dito ni Haring Bangis sa kanyang kapatid kapatid, ibig sabihin, kadugo niya talaga mga kapenyo. Napanood mo na ba to? Oo boss, napanood ko rin boss. Pinapanood ko nga ngayon, hindi ka tingnan mo. Yo guys, Rendon Labrador here. Gusto ko lang magsalita dito sa issue ni Coco Martin. Coco Martin, manood ka. Meron akong sasabihin sa'yo. Meron akong tanong sa'yo. Ano ba talaga? Napakainit ng salita ni dyan eh. Mali yun, no? Oo boss parang parang may mali, no? Hindi, parang parang pinersonal eh. Oo nga. Yun ang una kong reaction Ito magsasalita na ako Jay. Sige boss. Bakit ang tigas ng mukha mo na kailangan pa kitang sabihan ng pangalawang beses? Sakit nun boss. Hindi mo ba naisip na ang laking abala ng ginagawa ng show mo dyan? Hindi na kumikita yung Quiapo, yung... Abala? Baka sa boss? Sa Batang Quiapo. Batang Quiapo. Yung abala. Anong abala dun? Baka shooting ka. Yung shooting, hindi nakakaabala yun. Ay, sabagay boss. Nakakadagdag yun ng tourist attraction. Ay, oo. Ba, talagang ibang-iba ang mga sagot dito neto ni Jormel Labrador mga kapenyo. At matatawag ko siyang Jormel Labrador ngayon at hindi Jormel Tuliling mga kapenyo. Dahil yung pananalita dito ni Jormel napakaayos at sinasabi nga niya na hindi nakakadistorbo ang Quiapo. Kung hindi, ano pa nga daw yun, attraction pa nga daw yun sa mga ibang tao doon, no? Pre, andun si Coco Martin, yung mga tourist attraction, nandun din. Tama. Pupunta dun yung boss? Pupunta dun. Panoorin natin, hindi nakasagabal yun, nakakatulong yun. Tama. Mga vendors, yung mga maliliit nating negosyante na nagsusurvive lang para mabuhay ang kanilang pamilya. Hindi na kasalanan ng mga yun. Hindi na kasalanan ni Coco yun. Kung nahihirapan sila doon, di ba, Jay? Oo, boss. Siyempre may mga yan. May mga barangay naman dyan Di ba? Boss, sa Quiapo, meron yan. Hindi niya pwedeng sabihin na nakasagabal si Coco doon. Tapos dyan ka pa talaga nag-shooting. Wala kang budget. Magtayo or magrenta ng isang studio. Si Coco Martin walang budget. Sabi. Oo, boss. Walang budget boss Mayaman to si Coco. Mayaman yung boss. Artista yan Coco Martin. Sikat na sikat artista yan boss. Pangalan pa lang Coco Martin. Sikat na sikat yan. Di ba? Oo, boss. Paano mo sasabing walang budget? Ginamit mong studio yung buong
Hindi, ganun talaga. Batang Quiapo nga Alamang gawin niyang studio yung gawin niyang studio yung Baguio. Hindi na Batang Quiapo yung Batang Baguio na yon. May punto mga kapengyo, oo nga naman. Kasi kung gagawin niya namang studio yung Baguio, magiging Batang Baguio na yon. Hindi nga namang Batang Quiapo. Magaling magaling si Jormel Labrador dito mga kapengyo at nakakabilib. Ibang-iba ang Jormel ngayon mga kapengyo kaya kahit gusto kong tirahin ng pabiro etong si Jormel, no, hindi ko magawa kasi ang seryoso ng mga sagot niya dito tsaka bawat, alam mo yun, bawat tirada niya sa kuya niya, may punto tsaka tama yung mga sinasabi niya, no? Hindi, Quiapo talaga Batang Quiapo nga yung title Oo, boss. Totoo. Sa Quiapo talaga gaganapin yan. Alangan naman sa Baguio. Nasa Baguio tayo ngayon di ba? Oo, boss. Hindi pwedeng Baguio mo Quiapo yung title tapos sa Baguio ka mag-shooting. Hindi Tama. ganoon. Batang Baguio yon title mo doon pag ganoon. Iba. Batang lamig yun. Gago rin tong nagkakamera man sa kanya, batang lamigin daw. Hindi rin yata nag-iisip tong kapatid ko no? Hindi, pero ito, no bias Ito, nagre-react lang ako sa mga hindi ko pinagtatanggol si Coco. Hindi ko rin siya inaano Pero, Middle lang tayo, boss. middle man lang, ako tama. Middle, boss. Tsaka hindi, mali Okay, no? Paul Yung mga Paul, sinabi, boss. tigas ng muka. Paul talaga. Paul, Sasakit ang mga sinabi, boss Kung ako referee, Oh. foul out na to. Paul to Foul out na to. Totoo, yung mga sinasabi dito ni Jormel, mga kapengyo, no. Medyo sumobra, no. Medyo sumobra si Rendon talaga sa mga pananalita niya na talagang parang tipong, alam mo yun, parang inaapakan na niya etong Batang Quiapo, parang wala siyang pakialam kung sino yung makabangga niya. Alam mo yun, talagang hindi na umabot na sa puntong hindi na maganda, no. Minsan kailangan din natin ng alam mo yun, ma-realize din natin kung masyado na ba tayo mataas, kung nagkakamali tayo. Minsan kailangan din natin ng ganon mga kapengyo, no. Hindi rin pwede yung laging feeling mo sa sarili mo lagi kang tama. Foul out na to. Hindi mo pwedeng sabihin counted foul. Hindi pwedeng gano'n. Foul out ka, boy. Ari yan ng sambayan ng Pilipino. Ginamit mo sa pansarili mong kapakanan. Isa pa. One more time. Pang sarili. Coco Martin nag-produce ng Batang Quiapo. Pang sarili daw. Mali. Another one. Mali. Alam mo bakit? Bakit, boss? Hindi niya pang sarili yun. Kasi ipapalabas niya sa buong Pilipinas, liligaya yung mga Pilipino. So, pag Napakaganda naman ang sagot dito, mga kapengyo. Ni Jormel, parang hindi si Jormel tong kino-content ko ngayon, mga kapengyo. Ibang-iba, pag lumigaya ka, hindi mo yun pang sarili. Kasi, ang dami mong napasayang tao. Oo, boss. Ang daming pinakilig Oo, boss. sa lab team, di ba? Yun. Saka Another one. Saka, yung Quiapo kasi sikat, boss, di ba? Sisikat yung Quiapo. Sisikat. Kasi tama. wala Hindi ka naka-entertain, boy. Ito na. So, dito na tayo sa bottom line na natin kasi medyo mahaba yung video. Parang ang sinasabi nito ni Utol na parang hindi ko rin maintindihan bakit siya nagagalit Di ba? Oo, boss. Parang, di ko rin alam, boss Parang may lihim na galit kay Coco Martin Okay. may lihim na galit kay Coco. Pero alam nyo, real talk mga kapengyo, no? Hindi mo nga rin talaga maintindihan kung bakit nga ginagawa ni Rendon yon. Sabi naman ng iba, kaya daw ginagawa ni Rendon yon for business purposes. Kaso, ika nga ni Big Mac, mga kapengyo, no? Hindi talaga maganda yung way na ginagawa ni Rendon para mapansin siya ng mga tao. Oo, napapansin nga siya, pero maraming naiinis o nagagalit sa kanya. Ang style kasi ni Rendon, parang style din ni MG nung araw. Pero, kay MG nga lang, medyo barubal nga lang talaga dahil talaga medyo malalaswa, masasakit talaga yung sinasabi din ni MG doon. At ito naman si Rendon, dinadaan naman niya sa motivational speaker kuno, no? Yung kanyang way ng pananalita na kung saan para makasakit din siya. Para, pag nasaktan niya yung tao, talagang doon, syempre puputok ang pangalan niya, makikilala siya, halos lahat ng tao mapapansin siya. So yun yung way ni Rendon siguro, no, ng pagpapasikat dito sa social media. Siguro hindi siya sinali sa casting. Kasi may mga influencer doon Di ba? Ayaw nga, boss. Pero nga may mga influencer Baka doon. mamaya hindi siya sinali. So ngayon, Coco, tama yung ginagawa mo. Wag mong pansinin to. Kasi hindi, parang may hurt Parang na-hurt parang iba Diba? yung Parang nagalit Pero ako, iniisip ko din minsan ba't hindi rin ako kinuha ni Coco Hindi, kasi kakampi ko na si Coco ngayon.
Oo nga, boss. Di ba, kita mo, naglabas ako nung idol ko yan si Coco Martin Ay, yung naglabas boss, to ng Di ba naglabas ako ng picture, yung Batang Manila Boys? Kasi Batang idol ko talaga si Manila Boys. Idol ko Si talaga si Coco. Coco. Batang Quiapo, gusto ko talagang makasting dyan. Gusto kong sumali dyan. Ang problema, hindi ako kinukuha ni Coco Alam naman nila yung ko, Facebook ko. Sabagay, Diba? boss. No? Bakit kaya, boss? Hindi, baka siguro. Hindi ko rin alam Pero baka ito, kung sakaling mapanood ni Coco, baka makasting ka. Boss? Oo, dahil alam naman natin lahat, no, mga kapenyo, na talagang gusto rin maging artista neto ni Jormel Labrador nung araw pa. Hindi, malay mo lang. Pero, ano kayo magandang role pag kukunin ako? Kasi gusto ko rin talaga Tapos mag-artista. mortal, boss, mortal, Tapos malaki yung cast, malaki yung, role mo. Hindi ako pwedeng maging mortal enemy ni Coco. Ay, ito nga pala, dapat. Kakampi ko nga Kakampi pala dapat. Kakampi ko si Coco. Hindi ka pa pwedeng sanggan dikit ko yan Boss? Body. That body. Body, no? Oh, Body. body. Sige, pwede, body. So, ayan, kung nakapanood nila to, yung casting ng sana kunin ako. Kunin ako ng Batang Quiapo. Masaya yun, no? Oh, boss. Casting Oo, yun. casting yun Siyempre, gusto ko talaga mag-artista. Bata pa ako, gusto ko mag-artista talaga Siyempre, yan, narinig nyo na yung reaction ko na mas okay talaga na, normal lang. Di ba? Walang toxicity. Oh, boss. Di ba tayo, wala na tayong toxicity. Nagbibigay tayong Good vibes tips. na ba? Good Good vibes. vibes. Hindi, tsaka nagbibigay tayong tips Oo, pala, Workout, boss, no? Tama, diet, tama. diba? So, yun lang. Kung kunin ako, di thank you na lang, di ba? Oo, boss. Yun, shoutout sa'yo, Cox. Ay, Cox, boss. Cox. Ayos na sana, hype ka talaga, Jormel. Merong isang linya dyan. Wala magkiambulan. Cox up. Doon lang ako medyo, iba ka talaga, Jormel. Hindi, tawagan namin Cox Hindi, Coco, di ba? Oo, Cox. tama. Shoutout sa'yo. Cox. Cox, shoutout sa'yo ingat ka lagi dyan sa Quiapo kasi may mga, baka mapahawa ka sa taping, di ba? Oo, boss, tama. Yun lang, Haring Bangis. So yan mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa napakainit at napakaseryosong Jormel Labrador na napanood ko ngayon dito sa history ng social media. At alam nyo naman na karibal ako nito ni Jormel na kung saan talagang lagi kong tinitira to, lalo na sa Battle of YouTuber. Pero ngayon mga kapenyo, medyo talagang humahanga ako at bumibilib ako dito sa mga mensahe ni Jormel Labrador para sa kanyang kapatid. Siguro alam niya na napupunta ng ibang landas ang kanyang kapatid ngayon na kung saan talagang viral video nga at dami talagang tumitira kay Rendon Labrador ngayon na kung saan talagang grabe, kabilat kanan pati yung mga flip-top rappers natin talagang binabanatan itong si Rendon Labrador ngayon. At tama naman din yung naging opinion dito ni Jormel at naging seryoso rin tayo mga kapenyo. Gaya nga sabi ko sa inyo, bumabase ako sa video na nakikita ko at kung nakita ko seryoso, di syempre seryoso rin talaga tayo dito, Kaya yan yung aking opinion at masasabi dito mga kapenyo. Jormel, tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo at mas namomotivate din yung ibang tao at mas maraming pang maniniwala sa'yo dyan sa ginagawa mo at makakabawi ka sa mga kapwa ko Bisaya, panigurado yan. Anyway mga kapenyo, maraming salamat din sa panonood nyo sa panibagong reaction video at kung kayo ang tatanungin ko mga kapenyo, ano nga rin ang masasabi nyo dito sa mensahe ni Jormel Labrador laban sa kanyang kapatid. Comment nyo na lang down below lahat ng opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kits na lang tayo sa susunod kong reaction videos.